Para sa Three of Pentacles, pupunta naman tayo sa tema ng trabaho. Hindi lang bilang trabaho na kinikita, kundi bilang simbolo ng spiritual na pag-unlad. Sa kaliwa, may nakatayo na isang sculptor, isang master ng kanyang sining. Minsan, lumalabas ang card na ito kasama ang Eight of Pentacles na nagpapakita na ang sipag at dedikasyon ay nagbubunga ng mastery o magiging dahilan para maging master sa isang craft ang isang tao. So sa kanan naman ng baraha, makikita natin na merong monk at architect na hawak ang plano ng binubuo nilang simbahan. Sa kwentong ito, silang tatlo ay sagisag na ang pinakamahusay na trabaho ay dulot ng pag-combine ng technical na kakayahan, espiritual na pag-unawa at lakas or desire. So itong three elements na to ay actually pwede silang i-represent ng air, water at fire. So yung technical na kakayahan can be represented by the element of air. Tapos yung spiritual knowledge or understanding and wisdom can be represented by the element of water. Tapos yung lakas, strength and desire or will ay nire-represent ng element of fire. Ngayon kung titingnan natin na yung pentacle sa taas ay naka-form ng isang pataas na fire triangle na nagpapakita na ang trabaho ay pwedeng magdala sa atin sa mas mataas na antas. Sa ilalim naman ng tatlong pentacles na ito ay merong bulaklak sa loob ng pababang water triangle na nagsasabing ang magandang trabaho ay kailangan ding mag-root o manggaling sa realidad. Kumbaga kailangan grounded sa realidad ng mundo at sa pangangailangan ng komunidad. Ang card na ito, katulad ng Nine of Pentacles, ay tungkol sa tunay na trabaho. Pero, pwede rin itong magsimbolo ng sariling pag-unlad. Hindi nagtatalo ang dalawang kahulugan na ito. Gaya ng nabanggit kanina, ang praktikal na trabaho kapag ginagawa ng may malay at dedikasyon ay pwedeng maglingkod bilang kasangkapan para sa spiritual na pag-unlad. Ngayon, ang special na bahagi ng card na ito ay nasa gusto niyang sabihin na ang ganitong uri ng psychic development ay nangyayari sa ordinaryong mundo ng pentacles. Hindi tulad ng mga exotic o kakaibang imahe sa ibang suits. Ibig sabihin, yung psychic development or spiritual growth na makukuha mo ay dulot ng practical work o yung physical dedication na nilalaan mo sa craft mo or kung ano bang pinapractice mo, kung anong trabaho or discipline ang pinagtutuunan mo ng pansin at kung saan ka dedicated na dinedevelop mo siya araw-araw. So kahit sa ordinaryong bagay na physical and practical work, pwedeng magdulot ng spiritual growth and psychic development. Yun ang sinasabi ng baraha na ito. Ngayon, kung ikukumpara natin yung Three of Pentacles ni Rider-Waite kay Golden Worth Tarot, Cats Rule the Earth Tarot at The Field Tarot, makikita natin na yung in common sa kanila is yung triangle shape. So, gaya nga ng sabi ko kanina, yung pataas na triangle na ito ay represented by the element of fire. So, itong triangle na to ay, yun nga, nagpapakita na parang progress or growth. Kaya nakaturo pataas yung triangle. 'Di ba? It's a surge of energy, kaya siya fire. Merong certain life na nadadala yung
ganitong shape. So ngayon, itong triangle na to ay present siya sa tatlong card na ito kahit hindi siya parehas ng kwento na sinasabi ni Rider-Waite. Dito sa Golden Worth Tarot, syempre, para siyang si Marseilles card, pinapakita lang niya yung Three of Pentacles, pero nandun pa rin yung message of spiritual development. Kumbaga yung triangle shape, yung fire triangle. So kung alam mo yung sinasabi ng baraha, which is dedication to your work, practical work, there will be spiritual development. You can find that through your dedication and commitment. Dito naman sa Cats Rule the Earth Tarot, makikita natin na yung architect, yung monk, tsaka yung sculptor, pinalitan na sila ng tatlong pusa. So, kumbaga medyo nawala rin yung kwento na sinasabi ni Rider-Waite, pero ganun pa rin yung message. Kumbaga itong tatlong pusa na to, nandun pa rin sila sa cathedral or dun sa simbahan na binubuo nila. Tapos, ang nag-govern pa rin sa message na sinasabi ng card na ito, kahit tatlong cats na sila, is yung fire triangle na spiritual development na sinasabi ng Three of Pentacles. So, ganun din sa Three of Discs ng The Field Tarot. That there is psychic or spiritual development to be found in physical and practical work when we commit and dedicate ourselves to it. Kumbaga, hindi lang siya ordinary or material thing na walang maidudulot. Hindi lang natin alam, meron talaga siyang bearing sa spiritual development natin bilang, bilang beings of spirit. Ngayon, kapag nakabaliktad naman ang Three of Pentacles, ito ay nagpapakita ng mediocrity. Ang trabaho, whether physical or spiritual, ay hindi gumagalaw ng maayos. Kumbaga, nagsastagnant siya. Kaya yung fire triangle mo, hindi na siya nakapataas. Yung direction niya, hindi na pataas. Wala nang growth. Hindi na siya nagde-develop. Yung energy niya, walang surge. Kaya nakapababa yung triangle kapag in reverse ang Three of Pentacles. So madalas dahil ito sa katamaran or possible dahil sa weakness. So pwedeng itong sinasabihin ng baraha is merong element of laziness or refusal to work, to commit and to dedicate yourself into something. Kaya hindi gumagalaw yung physical or spiritual development. Minsan, ang ibig sabihin nito ay isang sitwasyon na walang nangyayaring pagbabago. Yun nga, stagnant. So yung dating fire triangle na pataas yung shape niya, ngayon naman, plateau na siya, flat na siya, wala nang progress, hindi na siya umaakyat, wala nangyayari sa kanya. Ang mga bagay ay patuloy lang na lumalala or gumaganda, 'di ba? Everything is changing around us, whether for the better or for the worse. Pero minsan sobrang bagal lang at walang malaking improvement na parang walang nangyayari. So ganun ang sinasabi ng Three of Pentacles in reverse, na wala nang nangyayari or parang nag-slow na yung progress mo. Naging stagnant ka na, wala nang pagbabago, tapos huminto ka na. Hindi ka na nagde-develop. Wala na sa'yo yung, hindi mo na binubuo yung cathedral mo, diba? Doon sa Rider-Waite, may binubuo silang simbahan. Kailangan ng wisdom, ng dedication, ng will, ng desire, at kailangan ng technical knowledge. Pero, in reverse, hindi mo na ginagamit yung mga bagay na yon. Wala ka nang ginagawa. Hindi na natutuloy yung construction ng cathedral or simbahan. Yun ang sinasabi ng baraha kapag in reverse. Sa susunod ulit,
Like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa mga tarot cards at kung ano ang sinasabi ng bawat baraha.